Ang hukbong Asiryo na pinamumunuan ni Senakeribe ay sumusulong patungo sa lungsod Taglay ang lahat ng kanilang nakakatakot na lakas at winasak na nila ang maraming bansa. Ngunit sa pagmamataas ng kanyang mga lingkod na lumait sa Diyos, doon nagpakita ang puot ng Diyos. Ang Rabsake, ang mensahero ni Senakeribe, ay hinamon ng mismong Diyos. Tinatanong kung siya ba ay may kapangyarihang iligtas ang Jerusalem mula sa kanilang kamay. Sa gitna ng dalamhati at matinding takot, si Haring Ezekias sa kanyang matinding pagdurusa ay pinunit ang kanyang mga damit at dumaing sa Diyos para sa kaligtasan. Ngunit narinig ng Diyos sa kanyang kapangyarihan ang taos-pusong panalangin ni Ezekias. Sa isang banal na kilos, nagpadala ang Panginoon ng mensahe sa pamamagitan ng propetang si Isaias na nangangakong ililigtas ang lungsod at tatalunin ang hukbong kaaway. Ang paglapastangan ni Senakeribe at ang kanyang mapanghamong mga banta ay tutugunin sa isang dramatikong paraan. Ang Panginoon sa kanyang puot ay nagpadala ng isang anghel at sa isang gabi lamang ay pinatay nito ang 125,000 sundalo na natalo sa pamamagitan ng sobrenatural na kapangyarihan ng Diyos. Sa video na ito ay matututuhan natin na malinaw ang aral. Walang lumalait sa Diyos at nabubuhay pa kinabukasan upang ikwento ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapagdudahan at ang kanyang hustisya ay walang kapantay. Kaya ihit na ang like sa video na ito para ma-motivate ninyo ako na magdala pa ng mga nilalamang hindi itinuturo sa Sunday School dito lamang sa channel kung saan dinadala ko ang pambihirang konteksto ng mga malalim na kwentong ito. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, ang dakilang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawang mas maliit na kaharian. Ang kaharian sa Hilaga ay nanatiling tinawag na Israel, na may kabisera sa Samaria, samantala ang kaharian sa Timog ay tinawag na Juda, na may Jerusalem bilang kabisera, lungsod kung saan matatagpuan ang templong inialay sa Panginoon. Nangyari ang paghahating ito ng si Roboam, anak ni Solomon, ang umupo sa trono. Tumanggi siyang pag-aanin ang mabibigat na buwis na ipinataw ng kanyang ama, ayon sa Present Hari 2:16-19. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya sa mga tao. Nang hindi sila pinakinggan, nagrebelde ang 10 tribo sa Hilaga at sinabi, "Ano ba ang bahagi namin kay David? Wala kaming mana sa anak ni Jesse. Sa inyong mga tolda, o Israel, at ikaw, David, alagaan mo ang iyong sariling sambahayan." Kaya't humiwalay ang mga tribo sa Hilaga at bumuo ng bagong kaharian. Tanging ang mga tribo ng Huda at Benjamin ang nanatiling tapat sa angkan ni David. Ang pagkakahating ito ay nagpalamya sa bayan ng Diyos na nagdulot ng pagiging mas mahina nila laban sa mga karatig imperyo. Sa mga sumunod na taon, parehong Israel at Huda ay nagpalit-palit sa pagitan ng katapatan at paghihimagsik. Ngunit sa pangkalahatan, patuloy silang lumalayo sa mga landas ng Diyos. Nang magsimula ang ating kwento, ang Huda ay pinamumunuan ni Uzias, tinawag ding Aarias. Ayon sa Dugin Hari 15:1-7 at 2 Kronika 26:1-15, si Uzias ay umupo sa trono sa edad na 16 at naghari ng 52 taon sa Jerusalem. Sa panahon niya, nakaranas ang Huda ng malaking kasaganaan. Malaki ang papel ni Uzias sa pagpapatatag ng kaharian. Ipinagawa niya muli ang pantalan ng Elate. Pinalakas ang Jerusalem sa pamamagitan ng mga tore at makabagong sandata. Inayos muli ang hukbo at pinasigla ang agrikultura. Pinalawak din niya ang mga hangganan ng Huda. Sa 2 Kronika 20:7, sinasabi na hinanap niya ang Panginoon sa mga araw ni Zacarias na nagturo sa kanya sa pagkatakot sa Diyos. Habang hinahanap niya ang Panginoon, pinagtagumpay siya ng Diyos. Ngunit ang panlabas na kasaganaan ay hindi nangangahulugang maayos ang espiritual na buhay ng tao. Para sa marami, ang relihiyon ay naging mga hungkag na ritual lamang at ang kanilang puso ay palayo ng palayo sa Diyos. Samantala,
Ang banta ng Imperyong Asiryo na may kabisera sa Nineveh ay papalapit na. Sinasakop ang mga bansa sa paligid, kabilang na ang Huda. Sa kabila ng maganda niyang simula, si Uzias ay bumagsak sa kasalanan ng pagmamataas. Sa 2 Kronika 26:16-21, mababasa na, ngunit nang si Uzias ay lumakas, ang kanyang puso ay napuno ng kapalaluan at siya'y naging hindi tapat sa Panginoon na kanyang Diyos, sapagkat pumasok siya sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa dambana ng kamangyan. Tanging mga saserdote lamang mula sa lahi ni Aaron ang may karapatang gawin ito. Nang pigilan siya ng mga saserdote, nagalit ang hari. Sa sandaling iyon, habang hawak pa niya ang insensaryo, lumitaw ang ketong sa kanyang noo. Kaagad siyang pinalabas ng mga saserdote at nang maunawaan niyang tinamaan siya ng Panginoon, dali-dali siyang umalis. Mananatili siyang ketongin hanggang sa kanyang kamatayan. Namuhay ng hiwalay habang ang kanyang anak na si Hotam ang namahala sa kaharian. Ang malungkot na wakas ni Uzias na nagsimula ng may pangako ay dapat sanang naging aral sa bayan ng Huda tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway sa Diyos. Ang kamatayan ni Uzias, bandang 740 BC, ay mahalagang punto sa kasaysayan ng Huda. At sa panahong ito, tinawag ng Diyos si Isaias upang maging kanyang propeta. Sa mismong taon ng kamatayan ni Uzias, nagkaroon si Isaias ng isang pangitain na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Inilarawan niya ito sa Isaias 6:1-2. Sa taon ng pagkamatay ng Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang mataas at marangal na trono, at ang laylayan ng kanyang kasuotan ay pumuno sa templo. Sa ibabaw niya ay may mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang panakip sa kanilang mukha, 2 ang panakip sa kanilang mga paa, at 2 ang ginagamit nila sa paglipad. At sila'y nagsisigawan, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." Sa tunog ng kanilang tinig, nayanig ang mga haligi ng templo at napuno ng usok ang lugar. Nakita ni Isaias ang mismong Diyos nakaupo sa kanyang trono, napapalibutan ng mga serapin, mga nilalang na ang tungkulin ay ipahayag ang kabanalan ng Diyos. Hindi ito pangkaraniwang karanasan. Maraming propeta ang nakatanggap ng mensahe ng Diyos, ngunit kakaunti ang nagkaroon ng tuwirang pagtatagpo sa kanyang kaluwalhatian. Nasaksihan ni Isaias ang kapangyarihan at karangalan ng Diyos sa parang hindi niya kayang maisip kailanman. Lalo pa itong naging masidhing karanasan nang marinig niya ang mga tinig ng serafin na nagpatibuwal sa pundasyon ng templo. Ang usok ay nagpapaalala sa ulap ng kaluwalhatian ng Diyos na bumaba sa tabernakulo at sa templo ni Solomon sa kanilang pagtatalaga. Sa harapan ng ganitong kabanalan, nadama ni Isaias ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ng kasalanan ng kanyang bayan. Nadama niyang hindi siya karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Sa Isaias 6:10, sinabi niya, "Sa aba ko, sapagkat ako'y nawala, ako'y isang taong may maruruming labi, at nakatira ako sa gitna ng bayang may maruruming labi, at nakita ng aking mga mata ang Hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Sa harap ng nakabibinging kabanalan ng Diyos, kinilala ni Isaias ang kanyang makasalanang kalagayan at gayon din ng bayan. Alam niya na ayon sa kautusan, walang taong makakakita sa Diyos at mabubuhay pa. Exodo 33:20. Ang takot na dulot ng presensya ng isang banal na Diyos ay napakalaki, lalo pat ang isang buong bansa ay tumalikod na sa Kanya. Ngunit ang karanasang iyon ay hindi nagtapos sa hatol. Hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian upang wasakin si Isaias, kundi upang linisin siya at ihanda para sa isang banal na misyon. Sa Isaias 6:6-7, isang serafin ang humipo sa kanyang mga labi gamit ang baga mula sa altar. "Tingnan mo, hinipo nito ang iyong mga labi, naalis ang iyong kasalanan at napawi ang iyong sala.
Ang baga ay sumisimbolo sa paglilinis ni Isaias sapagkat ang apoy mula sa altar ay tanda ng pag-aalay para sa kapatawaran ng kasalanan ayon sa batas ni Moises. Sa pagdampi ng baga sa kanyang labi, ipinahiwatig na siya ay pinatawad at handa na upang dalhin ang salita ng Diyos. At sa paglilinis ng kanyang mga labi, narinig ni Isaias ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala at sino ang pupunta para sa atin? At si Isaias na nabago na ng pananaw at paglilinis ng Diyos ay tumugon agad, "Narito ako, ipadala mo ako." Ang sandaling ito ang naging turning point ng buhay ni Isaias. Tinawag, nilinis at isinugo siya ng Diyos, handang maging tagapagdala ng kanyang salita kahit hindi pa niya lubos na alam ang saklaw ng misyon na naghihintay sa kanya. May ilan na binibigyang kahulugan ang mga salita ng Diyos na para bang siya ay nagsasalita bilang isang monarka na kumukonsulta sa kanyang hukuman sa langit bago gumawa ng isang desisyon. Gayunpaman, anuman ang interpretasyon, hindi nag-atubili si Isaias. Lubog sa pangitain ng kabanalan ng Diyos at hinipo ng karanasan ng banal na paglilinis. Kusang loob siyang naghandog upang maging mensahero ng Panginoon. Kahit hindi niya alam ng eksakto kung ano ang misyon na kanyang tinatanggap, malinaw ang kanyang kahandaan. Handa si Isaias na sumunod saan man siya ipadala ng Diyos, handang ipahayag ang mga salitang iuutos ng Panginoon. Ang tugon ng Diyos sa kanyang kahandaan ay sa pinakamababa, nakakagulat at mapanghamon. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Isaias sa Isaiah 16:9-10, "Humayo ka at sabihin mo sa bayang ito, makinig kayo ng makinig, ngunit hindi kayo makauunawa. Tumingin kayo ng tumingin, ngunit hindi kayo makakakita. Patigasin mo ang puso ng bayang ito, gawing mabingi ang kanilang mga tainga at bulagin ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sila sa kanilang mga mata, makaririnig sa kanilang mga tainga, makauunawa sa kanilang puso at magbabalik loob at gagaling." Ang komisyong ito na ibinigay kay Isaias ay isa sa pinakamahirap na ipinataw kailanman sa isang propeta. Inuutusan ng Diyos si Isaias na magdala ng mensaheng hindi tatanggapin. Sa kabaligtaran, lalo lamang nitong patitigasin ang puso ng mga tatanggihan nito. Mahalagang maunawaan na ang layunin ng Diyos ay hindi upang hindi na sila makaintindi o magsisi. Alam ng Diyos na dahil sa katigasan ng kanilang puso, ang pangangaral ni Isaias ay lalo lamang magpapabagsik sa mga taong nagpasya ng tanggihan ang salita ng Diyos. Habang lalong luminaw ang mensahe ng propeta, lalo ring mananagot ang mga kokontra dito. Ang katotohanan ito ay kinumpirma ni Jesus nang makalipas ang maraming siglo. Sinabi niya ang siping ito sa Mateo 30:15 upang ipaliwanag kung bakit siya nagsalita sa mga talinghaga. Naguluhan si Isaias sa misyong ito. Kung hindi tatanggapin ang mensahe, hanggang kailan niya ito ipahahayag? Sa Isaiah 6:9-11, tinanong niya, "Hanggang kailan, Panginoon?" At ang tugon ng Diyos ay tuwiran at mabigat, hanggang sa ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng naninirahan, hanggang sa ang mga bahay ay mawalang tao, at ang mga bukirin ay magmistulang ilang, hanggang sa itaboy ng Panginoon ang lahat ng tao at maging ganap na wasak ang lupain. Ipinahahayag ng Diyos ang pagdating ng pagkawasak ng Huda at ang pagkatapon ng kanyang bayan. Tatanggihan si Isaias at ang kanyang mensahe ay magiging tagapagpatibay lamang sa pagdating ng hatol ng Diyos sa anyo ng pananakop, pagkawasak at pagkatapon. Ngunit sa gitna ng propesiyang ito ng pagwasak, may pangako ng pag-asa. Sa Isaiah 6:13, idinagdag ng Panginoon, "At kahit may matira pang ika-10, muli itong mawawasak, ngunit tulad ng terebinto at ensina na nag-iiwan ng tuod kapag pinuputol, ang banal na binhi ang siyang tuod sa lupain." Ang tuod ay ang bahaging natitira pagkatapos putulin ang puno. Kahit putol ang puno, maaari itong sumibol muli. Ipinangako ng Diyos na matapos ang hatol,
isang maliit na tapat na nalalabi, isang banal na binhi ang mananatili at muling uunlad. Ang temang ito ng tapat na nalalabi ay paulit-ulit sa mga propesiya ni Isaias. Sa ganitong mabigat na misyon, sinimulan ni Isaias ang kanyang paglalakbay bilang propeta sa Huda. Di nagtagal, hinarap ni Isaias ang isang malaking krisis pampolitika. Pagkamatay ni Uzias, ang kanyang anak na si Jotam ang pumalit at naghari ng 16 na taon. Pagkamatay ni Jotam, ang kanyang apo na si Akaz ang naging hari. Sa 2 Hari 21 mababasa na sa 17 taon ng paghahari ni Peka, anak ni Remalias, si Akaz, anak ni Jotam, ay nagsimulang maghari sa Huda. Si Akaz ay 20 taong gulang nang maging hari at naghari sa Jerusalem ng 16 na taon. Hindi tulad ni David na kanyang ninuno, hindi ginawa ni Akaz ang tama sa paningin ng Panginoon. Sinundan niya ang mga yapak ng mga hari ng Israel at higit pang gumawa ng kasuklam-suklam. Isinakripisyo pa ang sarili niyang anak sa apoy at nakibahagi sa mga paganong gawain ng mga bansang pinalayas ng Diyos mula sa lupain. Siya'y naghandog at nagsunog ng kamangyan sa mga altar ng Diyos-Diyosan, sa matataas na dako sa burol at sa ilalim ng mga madahong puno. Si Akaz ay isang masamang hari na lubos na tumalikod sa Diyos at nagpakasawa sa mga kasuklam-suklam na gawain, kabilang ang pagsasakripisyo ng mga bata. Sa kanyang paghahari, napaharap ang Huda sa malaking banta sa labas. Ang mga hari ng Israel, ang kaharian sa Hilaga at ng Syria na tinatawag ding Aram, ay nagkaisa upang lusubin ang Jerusalem. Ang krisis na ito ay nakasaad sa Isaias 7:1-2. Nang si Akaz, anak ni Jotam, ay naghari sa Juda, sinaharing Resin ng Syria at Peka, hari ng Israel, ay nagmarcha laban sa Jerusalem, ngunit hindi nila ito nasakop. Binalaan ang sambahayan ni David na ang Aram ay nakipag-alyansa sa Efraim. Nanginig ang puso ni Akaz at ng kanyang bayan na parang mga punong kahoy sa gubat na yayanig sa hangin. Ang alyansang ito sa pagitan ng Israel na tinawag ding Efraim at ng Syria ay kilala bilang krisis Syrio-Efraimita. Ang layunin ni Resin at Peka ay patalsikin si Akaz at maglagay ng papet na hari, ang anak ni Tabil, na makikiisa sa kanila laban sa Assyria ayon sa Isaiah 7:26. Hinigpitan ng takot si Akaz at sa halip na magtiwala sa Diyos, humingi siya ng tulong sa makapangyarihang hari ng Assyria na si Tiglat-Pileser na alam niyang magreresulta sa pagsuko ng Huda sa Assyria. Sa gitna ng tensyong iyon, nagpadala ang Diyos kay Isaias na may malinaw na mensahe para kay Akaz. Sa Isaiah 7:3-9, iniutos ng Diyos na samahan si Isaias ng kanyang anak na si Shear-Jashub na ang kahulugan ay isang nalalabi ay babalik at puntahan si Akaz malapit sa akweduto ng itaas na imbakan sa daan patungo sa parang ng mga tagapag-ulan. Matingkad ang utos ng Diyos. Manatili kang kalmado, huwag matakot, huwag panghinaan ng loob dahil sa dalawang nag-aalab na tuod na ito, sabi ng Diyos kay Akaz. Tinukoy niya ang Aram, Ephraim at ang anak ni Remalias na nagbabalak laban sa Juda, sinasabing, ating salakay ng Huda, hatiin ito at gawin nating hari ang anak ni Tabil sa ibabaw nito. Ngunit ang tugon ng Diyos ay tahasan, hindi ito mangyayari. Sapagkat ang ulo ng Aram ay Damasco at ang ulo ng Damasco ay si Resin lamang. Kung hindi kayo mananatiling matatag sa pananampalataya, hindi kayo mananatili. Ang mensahe ni Isaias ay pagsubok at paghamon. Ang dalawang haring kinatatakutan nila ay mawawala, parang nagbabagang kahoy na halos abo na lamang. Simple ang mensahe. Kailangan ni Akaz na magtiwala sa Diyos. Ngunit ang huling bahagi ng propesya ay may babala. Kung hindi kayo maniniwala, hindi kayo manatili. Upang palakasin ang loob ni Akaz, inalok ng Diyos ang isang tanda. Sa Isaiah 7:10-11,
Mababasa, muling nagsalita ang Panginoon kay Akaz, humingi ka ng tanda sa Panginoon mong Diyos mula sa kailaliman ng mundo o sa kaitaasan ng langit. Natatangi ang alok na ito. Handa ang Diyos na magbigay ng anumang tanda na hihilingin ni Akaz bilang katiyakan na totoo ang kanyang salita. Ngunit si Akaz na desidido ng humanap ng tulong sa Assyria ay nagkunwaring makadiyos at sinabi, "Hindi ako hihingi, hindi ko susubukan ng Panginoon," na binanggit ang Deuteronomio 6:16. Ngunit totoo, palusot lamang ito sapagkat desidido na siyang hindi magtiwala sa Diyos. Nagalit si Isaias sa huwad na kabanalan ni Akaz at sinabi, "Dinggin ninyo, sambahayan ni David, hindi ba sapat na pagurin ninyo ang mga tao? Pagbuburawin ninyo rin ba ang aking Diyos?" At bagamat tumalikod si Akaz, sinabi ni Isaias na magbibigay pa rin ang Diyos ng tanda. Sa Isaias 14, "Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Isang dalaga ang magdadalang tao at magbubuntis ng isang anak na lalaki at tatawagin niya itong Emmanuel." Isa ito sa pinakakilala sa buong Biblia. Ang salitang Hebreo na Alma ay maaring mga hulugan ng dalaga o birhen, ngunit sa saling Griego na Septuaginta, ginamit ang salitang Parthenos na tahasang nangangahulugang birhen. Emmanuel ay nangangahulugang Diyos kasama natin. Tanda na ang Diyos ay naroroon at kumikilos sa kanyang bayan. Malamang may pagtupad ng propesyang ito sa panahon ni Akaz. Ngunit tumuturo rin ito sa mas dakilang katuparan kay Hesukristo na isinilang mula sa Birheng Maria ayon sa Mateo 1:22-23. Sa Isaias 7:15-17, sinabi na bago lumaki ang bata at malaman ang mabuti at masama, mawawasak na ang dalawang haring kinatatakutan ni Akaz. Ngunit binalaan din ni Isaias na ang hari ng Assyria na kinapitan ni Akaz ang magdadala ng kapahamakan sa Huda. At tulad ng hula, binaliwala ni Akaz ang salita ng Diyos at humingi ng tulong sa Assyria. Sa 2 Hari 60:2, sumulat si Akaz sa hari ng Assyria, "Ako'y iyong lingkod at iyong anak. Iligtas mo ako laban sa hari ng Syria at Israel." Nagpadala siya ng pilak at ginto mula sa templo at palasyo bilang tributo. Tinulungan nga siya ng Assyria at sinalakay ang Damasco, pinatay si Rezin at binihag ang marami. Nawala ang banta ng Syria, ngunit naging alipin naman si Huda at na-burden sa mabibigat na buwis. Lalo pang lumala nang si Akaz ay sumamba sa mga Diyos ng Assyria. Pati altar na pagano ay pinagawa niya sa Jerusalem. Sa 2 Hari 18, mababasa na nakita ni Akaz ang isang altar sa Damasco. Ipinagaya ito at ipinatayo sa Jerusalem sa utos niya sa saserdoteng si Urias. Ang saserdoteng si Urias, na masunuring sumunod sa mga utos ng Haring Akaz, ay nagtayo ng paganong altar sa templo ayon sa mga detalhes at espesifikasyon na ipinadala mula sa Damasco. Pagkatapos nito, gumawa ang hari ng marubdob na hakbang. Inalis niya ang mga kasangkapan do Templo do Señor, gaya ng mga batyang na susunod sa suportes at ang dagat na tanso na nakapatong sa mga toro. Inilipat niya ito at inilagay sa ibabaw ng isang batong saligan. Iniutos din ni Akaz na alisin ang tolda para sa Sabado na ginawa para sa templo at isinara niya ang pasukang pambida ng hari sa labas. Lahat ito ay ginawa upang kalugdan siya ng hari ng Assyria. Hindi lamang nagtayo si Akaz ng isang paganong altar sa loob ng templo, kundi isinara rin niya ang mga pintuan ng templo ng Diyos. Bukod dito, nagtayo siya ng mga altar sa bawat kanto ng Jerusalem at naghandog ng mga hain sa mga Diyos ng mga karatig bansa. Sa 2 Crónicas 28:24-25, mababasa natin ang paglalarawan ng kanyang mga gawa. Tinipon ni Akaz ang mga kasangkapan sa templo ng Diyos at pinaghihiwa-hiwalay ang mga ito. Isinara niya ang mga pintuan ng templo ng Panginoon at nagtayo ng mga altar sa bawat sulok ng mga lansangan sa Jerusalem. Sa bawat lungsod ng Huda ay nagtayo siya ng mga matataas na dako
upang magsunog ng mga handog sa ibang mga Diyos at ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Bunga ng kanyang mga kasalanan, lalo pang nanghina ang Huda. Ang kahihiyan ng Huda, gaya ng inilarawan sa 2 Chronicles 28-19, ay naganap dahil kay Akaz na nagpasulong ng moral na pagkapulubi sa Huda sa pagiging hindi tapat sa Panginoon. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang mga karatig bansa gaya ng Edom at ang mga Filisteo ay umatake sa Huda at sinakop ang ilang mga lungsod na lalong nagpatibay sa babala ni Isaias. Ang pag-asa sa Assyria sa halip na sa Diyos ay magdadala lamang ng higit pang kapahamakan sa kaharian. Habang unti-unting gumuho ang politika at ang bayan ay lumalayo sa Diyos, nanatiling matatag si Isaias sa kanyang misyong magpropesya. Sa Kabanata 8 ng Isaias, iniutos ng Diyos na kumuha siya ng isang malaking pisara at isulat dito ang pangalang Mahalalhashbaz na nangangahulugang mabilis sa samsam, mabilis sa pagdambong. Ang pangalang ito ang ibibigay sa ikalawang anak ni Isaias at sumasagisag sa bilis ng pananakop ng Assyria sa Damasco at Samaria. Si Isaias ay nagkaroon pa ng isa pang anak, marahil pangatlo, na hindi malinaw ang pagkakakilanlan, ngunit maaaring siya rin ang tinutukoy sa propesya tungkol kay Emmanuel, gaya ng nakatala sa Isaias 7:14. Ang mga pangalan ng mga anak ni Isaias ay naging mga buhay na tanda ng mga mensahe ng Diyos para sa bayan ng Huda. Sa Isaias 8:5-8, binalaan ng propeta na dahil itinakwil nila ang maamo at banayad na tubig ng Siloe na sagisag ng proteksyon ng Diyos at nagalak sila sa pakikipag-alyansa kay Aram at kay Ephraim, mararanasan ng Huda ang pag-agos ng malalakas at magulong tubig ng ilog Euphrates na kumakatawan sa Assyria. Babaha ang ilog sa lupain, ngunit hindi ito ganap na wawasakin, sapagkat iyon ay magiging lupain ni Emmanuel, Diyos kasama natin. Mubukod sa kanyang mga propesiya para sa Huda, si Isaias ay naghayag din ng mga mensahe laban sa maraming karatig bansa na mga kaaway ng Israel. Sinimulan niya sa propesiya laban sa Babylonia sa Isaias 33:1. Isang propesiya laban sa Babylonia na nakita ni Isaias na anak ni Amos. Bagaman hindi pa noon makapangyarihang imperyo ang Babylonia na gaya ng magiging kalagayan nito sa hinaharap, nakita na ni Isaias na ito'y tataas at babagsak gaya ng mga imperyong nauna rito. Sa Isaias 3:19, inilarawan niya kung paanong ang Babylonia, ang hiyas ng mga kaharian, ay wawasakin ng mga Persa. Tingnan ninyo, aking ibabangon laban sa kanila ang mga Medo, na hindi nagpapahalaga sa pilak at hindi nalulugod sa ginto. Ang kanilang mga pana ay pipinsala sa mga kabataan, hindi nila kaaawaan ang mga sanggol. Ang propesiyang ito tungkol sa pagbagsak ng Babylonia ay natupad halos 200 taon pagkatapos nang sakupin ito ng mga Persa sa pamumuno ni Ciro noong 539 at winakasan ng imperyo ng Babylonia. Sa Isaias 24-27, ipinahayag niya ang pagkatalo ng Assyria. Sumumpa ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, tiyak na kung ano ang aking binalak, gayon ang mangyayari, at kung ano ang aking nilayon, gayon ang magaganap. Dudurugin ko ang Asiryo sa aking lupain, sa aking mga bundok ay aking yuyurakan siya. Natupad ang pangyayaring ito sa panahon ng paghahari ni Ezekias nang wasakin ng Diyos ang kapangyarihan ng Assyria. Nagpropesya rin si Isaias laban sa iba pang mga bansa, kabilang ang Moabe, Damasco, Ehipto at ang mga Filisteo. Sa Isaias 15:16, ipinahayag niya na ang Moabe ay mawawasak sa loob ng 3 taon. At sa Isaias 17:13, sinabi niya, ang Damasco ay hindi na magiging isang lungsod, kundi magiging bunton ng mga guho. Natupad ang paghatol na ito nang sakupin ng Assyria ang Damasco noong 732 a.C. Ipinakikita ng mga propesyang ito laban sa mga bansa na ang Diyos ay hindi lamang hukom ng Israel at Huda, kundi hukom ng lahat ng bansa. Walang imperyo o kapangyarihang makalalayo sa soberanong kontrol ng Diyos.
At sa huli, ang lahat ay magbibigay sulit sa kanilang mga gawa. Hinarap din ni Isaias ang isa sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay, ang pakikitungo sa hilig ng Huda na makipag-alyansa sa ibang mga bansa sa halip na magtiwala sa Panginoon. Sa Isaias 31:5, kinondena niya ang mga naghanap ng tulong sa Ehipto. Sa aba ng mga anak na mapaghimagsik, sabi ng Panginoon na gumagawa ng mga plano na hindi mula sa akin, na humahanap ng kanlungan sa proteksyon ng Farao at naghahanap ng silong sa anino ng Ehipto. Ang pagtitiwala sa mga alyansang pampulitika ay napatunayang walang kabuluhan at trahedya gaya ng nakita na ni Isaias. Sa Isaias 31:1, muli siyang nagbabala. Sa aba nilang bumababa sa Ehipto upang humingi ng tulong, na nagtitiwala sa mga kabayo at sa karamihan ng kanilang mga karwahe at mga mangangabayo, ngunit hindi tumitingin sa banal ng Israel ni humahanap ng tulong sa Panginoon. Malinaw ang mensahe. Ang kaligtasan at seguridad ng Huda ay hindi nakasalalay sa mga kasunduang pampulitika, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga propesiya, inihayag din ni Isaias ang paghatol sa Israel, ang kaharian sa Hilaga. Ang mga salita ni Isaias tungkol sa Israel ay dramatikong natupad noong 722 bago si Kristo, nang ang kabisera nitong Samaria ay sinakop ng mga Asiryo matapos ang 3 taong pagkubkob gaya ng inilarawan sa 2 Grace 17:6. Sinakop ng hari ng Assyria ang buong lupain ng Israel, nagmartsa laban sa Samaria at kinubkob ito ng 3 taon. Sa ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, tuluyang sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria at dinalang bihag ang mga Israelita patungo sa Assyria. Doon niya sila pinatira sa Hala, sa rehiyon ng Goan, sa Ilog Haber at sa mga lungsod ng Mes. Ang mga mamamayan ng Israel ay dinalang bihag at ikinalat sa buong Imperyo Asiryo, samantalang iba't ibang mga bayan naman ang dinala upang tumira sa lupain ng Israel, gaya ng inilarawan sa 2 Reyes 17:24. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga taong mula sa iba't ibang lugar, mula sa Babylonia, Kute, Ava, Hamate at Sepharvaim, at pinatira sila sa mga lungsod ng Samaria kapalit ng mga Israelita. Sinakop ng mga taong ito ang Samaria at tumira sa kanilang mga lungsod. Bunga nito na buo ang isang halo-halong populasyon na kalaunay nakilala bilang mga Samaritano. Ang mga Samaritano ay bumuo ng isang relihiyong sinkretista na humalo ang Hudaismo sa mga paganong kaugalian. Ito ang naging wakas ng kaharian sa Hilaga. Gaya ng binalaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propetang sina Isaias, Amos at Oseas, nasaksihan ng Huda ang sinapit ng kanilang mga kapatid sa Hilaga at sana'y natuto sila sa aral na iyon. Ngunit sa halip, nagpatuloy ang Huda sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Pagkamatay ni Oseas, bandang 715 bago si Kristo, ang kanyang anak na si Ezekias ang umupo sa trono ng Huda. Hindi tulad ng kanyang ama, si Ezekias, ay isang haring tunay na humanap sa Diyos ng buong puso. Sa 2 Reyes 13:3-6, mababasa natin na ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng kanyang ninunong si David. Giniba ni Ezekias ang mga matataas na dako, winasak ang mga batong sagrado at pinutol ang mga poste ni Asera. Sinira rin niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay nagsusunog pa rin ng insenso ang mga Israelita sa harap nito. Lubos na nagtiwala si Ezekias sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at itinuring siyang pinakamahusay na hari ng Huda. Walang sinuman na gaya niya sa lahat ng mga hari ng Huda ni bago man ni pagkatapos niya. Sinunod niya ng tapat ang mga utos ng Diyos at naging matagumpay sa lahat ng kanyang ginawa. Nagrebelde si Ezekias laban sa hari ng Assyria at tumangging maglingkod sa kanya.
Ipinanumbalik din niya ang pagsamba sa templo, ipinagdiwang ang Paskwa at inanyayahan ang mga nakaligtas mula sa kaharian sa Hilaga na makisama sa Huda sa pagsamba sa tunay na Diyos. Nagdulot ito ng panahon ng tunay na espiritual na pagbabagong buhay sa Huda, gaya ng nakatala sa 2 Chronicles 29:31. Sinang-ayunan ni Isaias ang mga reforma ni Ezekias at naging napakalapit na tagapayo niya, tumutulong sa kanya sa mga espiritual at pampulitikang usapin. Ang pakikipagtuwang ng matuwid na hari at tapat na propeta ay naging napakahalaga para sa Huda sa mahihirap na panahong darating. Sa panahong ito, isinulat ni Isaias ang marami sa kanyang pinakamapag-asang propesya. Nakikita sa paghahari ni Ezekias ang isang sulyap ng hinaharap na kahariang mesyaniko na isang araw ay itatatag ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng malalim na pagbabagong espiritual, ang mga taon ng idolatriya at kawalang katarungang panlipunan sa mga naunang paghahari ay nag-iwan ng malalalim na pilat sa bayan. Marami ang sumunod sa mga reforma ni Ezekias sa panlabas na anyo, ngunit nanatiling malayo ang kanilang puso sa Diyos. Gaya ng isinulat ni Isaias sa 29:13, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig at iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang kanilang pagsamba sa akin ay nakabatay lamang sa mga aral ng tao. Ang ganitong halo-halong kalagayang espiritual ay magpapahirap sa Huda na harapin ang mga pagsubok na darating. At sa katunayan, mabilis nga itong dumating noong 700 no ordinary si Kristo. Mangharing Senakeribe ng Assyria, anak at kahalili ni Tiglath-Pileser, ay naglunsad ng isang malaking kampanyang militar laban sa Huda. Sa Dugan Reis na 20-13, mababasa natin na sa 14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinalakay ni Senakeribe ang lahat ng mga nakukutaang lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito. Si Senakeribe mismo, sa mga inskripsyong arkeolohikong natuklasan kalaunan, ay nagmalaki na nasakop niya ang 46 na nakukutaang lungsod ng Huda at nabihag ang mahigit 200,000 katao. Habang papalapit ang makapangyarihang hukbo ng Assyria sa Jerusalem, sinikap ni Ezekias na maiwasan ang ganap na pagsalakay sa pamamagitan ng pagbabayad ng mabigat na tributo gaya ng binanggit sa 2 Reis 20:14. Nagpadala si Ezekias ng mensahe kay Senakeribe na nagsasabing, "Umalis ka na sa akin at babayaran ko ang anumang hingin mo sa akin." Humingi ang hari ng Assyria kay Ezekias ng 300 talento ng pilak at 300 talento ng ginto. Ibinigay ni Ezekias ang lahat ng pilak na natagpuan sa templo ng Panginoon at sa mga kayamanan ng palasyo ng hari. Sa panahong iyon, inalis din niya ang ginto mula sa mga pinto at mga haligi ng templo ng Panginoon at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Gayunman, hindi pa rin nakontento si Senakeribe sa mabigat na tributo. Nagpadala ang hari ng Assyria ng kanyang mga opisyal kasama ang isang malaking hukbo upang hingin ang ganap na pagsuko ng Jerusalem. Kabilang sa mga opisyal na ito ang Rabsake, isang mataas na pinunong marunong magsalita ng wikang Hebreo. Sa The Human Race 8:17-18, mababasa na ipinadala ng hari ng Assyria ang kanyang punong komandante, ang iba pa niyang mga opisyal at isang malaking hukbo sa Jerusalem, at sila'y huminto sa tabi ng itaas na imbakan ng tubig sa Akeduto, isang mahalagang lugar sapagkat doon rin nakipagtagpo si Isaias kay Haring Akas maraming taon na ang nakararaan gaya ng nakatala sa Isaias 7:3. Doon mismo, sa harap ng mga pader ng lungsod, habang nakikinig ang bayan ng Jerusalem, nagbigay ang Rabsake ng isang nakakatakot at mapanuyang talumpati upang hikayatin ang bayan na sumuko. Sa 200 Reis 8:19-25, nilibak niya ang pagtitiwala ni Ezekias sa Diyos na sinasabi, "Sa ano mo ibinabase ang iyong pagtitiwala?
Iniisip mo bang sapat ang mga salita para manalo sa digmaan? Kanino ka nagtitiwala upang maghimagsik laban sa akin? Nagtitiwala ka ba sa Ehipto, sa halamang tambo na nababali at tumutusok sa kamay ng sino mang umasa rito? Ganyan ang Faraon para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Direktang inatake ng Rabsake ang pananampalataya ng bayan at sinabi pa, kung sasabihin ninyo sa akin, nagtitiwala kami sa Panginoon na aming Diyos, hindi ba siya ang inalisan ni Ezekias ng mga altar at mataas na dako na sinabi sa Juda at sa Jerusalem na dapat lamang silang sumamba sa isang altar dito sa Jerusalem? Bukod dito, iginiit ng Rabsake na kumikilos siya ayon sa utos ng mismong Diyos ng Israel. Sinabi niya, hindi ba sa kalooban ng Panginoon kami nagmarcha laban sa lupaing ito upang wasakin ito? Ang mismong Panginoon ang nagsabi sa akin, magmarcha ka laban sa lupaing ito at wasakin mo ito. Lantad na kasinungalingan ito, ngunit ang layunin ay yanigin ang tiwala ng bayan sa Diyos. Hiniling ng mga opisyal ni Ezekias sa Rabsake na magsalita sa wikang Aramaiko, ang pang-internasyonal na wika ng diplomasya, upang hindi maunawaan ng karaniwang tao, ngunit tumanggi ang Rabsake. Sa Duris 18:26-27, tumugon siya, sa iyo at sa iyong Panginoon lamang ba ako ipinadala ng aking Panginoon upang sabihin ang mga salitang ito? Hindi rin ba sa mga lalaking nakaupo sa pader na tulad ninyo'y kakain ng sarili nilang dumi at iinom ng sarili nilang ihi? At lalo pang nilakasan ng kanyang tinig, siya'y nagsalita direkta sa bayan sa wikang Hebreo na sinasabi, huwag ninyong hayaang dayain kayo ni Ezekias. Huwag ninyong hayaang hikayatin kayo ni Ezekias na magtiwala sa Panginoon. Huwag kayong makinig kay Ezekias sapagkat ganito ang sinasabi ng hari ng Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at sumuko kayo. Kung magkagayon, bawat isa sa inyo ay kakain ng bunga ng sarili ninyong puno ng ubas at puno ng igos at iinom ng tubig mula sa sarili ninyong balon, hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupaing tulad ng sa inyo, isang lupaing may trigo at alak, isang lupaing may tinapay at ubasan, lupaing may mga punong olibo at pulot. Ang talumpati ng Rabsake ay naging isang matinding dagok sa pananampalataya ng bayan ng Jerusalem. Tinanong niya, mayroon bang Diyos ng alinmang bansa na nakapagliligtas ng kanyang lupain mula sa kamay ng hari ng Assyria? Nasaan ang mga Diyos ng Hamate at Arpad at ang mga Diyos ng Sepharvaim, Hea at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa aking kamay? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nagkaroon ng kapangyarihang iligtas ang kanilang lupain mula sa akin? Kung gayon, paano maliligtas ng Senyor ang Jerusalem de Minhas Maos? Sa Kumireis 2:39-35. Sa kabila ng banta na ito, ang bayan ng Jerusalem na sumusunod sa mga tagubilin ni Ezekias ay nanatiling tahimik at hindi tumugon. Ang mga opisyal ng hari, sina Eliakim, Sebna at Hoa, ay labis na nabagabag, pinagpupunit ang kanilang mga kasuotan at dinala ang mga salita ng Rabsake sa hari. Nang mabalitaan ni Ezekias ang nangyari, pinunit din niya ang kanyang mga kasuotan, nagsuot ng damit panluksa na gawa sa sako bilang tanda ng dalamhati at pagpapakumbaba, at pumaroon sa templo upang manalangin. Duris 18:36-37. Sa sandaling iyon ng matinding paghihirap, nagpadala si Ezekias ng mga mensahero kay Isaias na nakadamit din ng sako at nagsabi, ito ay araw ng malaking kapighatian, pagsaway at kahihiyan. Marahil pakikinggan ng Senyor o Nosso Deus ang lahat ng salitang sinabi ng Komandant Asiryo na ipinadala ng kanyang Panginoon, ang hari ng Assyria, upang tuyain ang Diyos na buhay. Naway sawayin siya ng Senyor dahil sa mga salitang kanyang binitiwan laban sa Diyos ni Israel. Kaya idalangin mo ang nalalabing natira na buhay pa. Tugon Reis na 19:1-3.
mukhang wala ng pag-asa. Ang hukbo ng Assyria ang pinakamakapangyarihan sa kanilang panahon at nasakop na nila ang maraming nakukutaang lungsod ng Huda. Ngunit sa halip na umasa sa tulong ng ibang bansa gaya ng ginawa ng kanyang amang si Akaz, si Ezekias ay tumungo sa Diyos. Bilang tugon sa panalangin ni Ezekias, nagdala si Isaias ng mensaheng puno ng pag-asa. Huwag kang matakot sa mga salitang iyong narinig na binitiwan ng mga lingkod ng hari ng Assyria nang sila'y lumapastangan laban sa akin. Maglalagay ako ng isang espiritu sa kanya, at kapag nakarinig siya ng isang balita, babalik siya sa kanyang lupain at doon siya mamamatay sa tabak. Kazureis 19:6-7. Si Isaias na palaging nagbababala sa bayan tungkol sa mga bunga ng kanilang kasalanan, ngayon ay nagdadala ng mga salitang kaaliwan at pangako ng pagliligtas. Ang mensahe ng paghatol na sinusundan ng pangakong biyaya ay isang tatak ng kanyang mga propesya na sumasalamin sa katarungan at awa ng Diyos. Hindi nagtagal, si Senakeribe matapos bumalik sa Laquis ay muling nagpadala ng mga mensahero na may dalang isang sulat ng pananakot. Pinatitibay ang kanyang balak na wasakin ang Jerusalem. Ang sulat ay inuulit ang maraming argumento ng Rabsake. Huwag ninyong hayaang malinlang kayo ng Diyos na inyong pinagtitiwalaan sa pagsasabing ang Jerusalem ay hindi mahuhulog sa kamay ng hari ng Assyria. Tiyak na narinig ninyo ang lahat ng ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa na lubos naming sinira. At kayo ba ay maliligtas? Nailigtas ba ng mga Diyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ang kanilang lupain? Teres 19:10-12. Sa harap ng ganitong pagbabanta, kinuha ni Ezekias ang sulat at dinala ito sa templo. Inilalatag ito sa harapan ng Panginoon. Sa panalangin dumaing siya, Senyor, Deus de Israel, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kwerubim, ikaw lamang ang Diyos sa lahat ng mga kaharian sa ibabaw ng lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. Pakinggan mo, Senyor, at makinig. Tumingin ka, Senyor, at masdan. Pakinggan mo ang mga salitang binitiwan ni Senakeribe nang siya'y lumapastangan laban sa Diyos na buhay. Ngayon, Senyor noso Deus, iligtas mo kami mula sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang, Senyor, ang Diyos. Bilang tugon sa panalangin ni Ezekias, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Isaias at ibinigay sa kanya ang isang mahabang mensahe. Sa mensaheng iyon, sinaway ng Diyos ang pagmamataas ni Senakeribe. Sino ang iyong ininsulto at laban kanino ka lumapastangan? Kanino mo itinaas ang iyong tinig at higit pang itinaas ang iyong mga mata ng may kapalaluan? Laban sa Santo de Israel ka nagmalaki. Sa pamamagitan ng iyong mga mensahero, inalimura mo ang Senyor. Sinabi mo, sa pamamagitan ng aking mga karwahe, umahon ako sa tuktok ng mga bundok, sa pinakamatataas na bahagi ng Libano. Pinuputol ko ang kanyang pinakamataas na mga sedro at ang mga pinakamaiinam niyang puno ng pino. Hindi mo ba alam? Matagal ko nang ipinlano ito. Ngayon, isinagawa ko na ang aking panukala. Ako ang nagbigay sa iyo ng kakayahang gawing bunton ng mga bato ang mga nakukutaang lungsod. Isaiah 37:23-26. Ipinahayag ng Diyos na batid niya ang lahat ng hakbang ni Senakeribe, maging ang pinakatagong mga plano nito. Alam ko kung saan ka tumitira, kung kailan ka pumapasok at lumalabas, at kung paanong ikaw ay nagngangalit laban sa akin. Dahil sa iyong galit at kapalaluan laban sa akin, ilalagay ko ang isang kawit sa iyong ilong at isang paningkaw sa iyong bibig. Pauuwiin kita sa parehong daang pinanggalingan mo. Isaiah 37:27-29. Ipinangako ng Diyos na poprotektahan niya ang Jerusalem na sinasabi, ang hari ng Assyria ay hindi makapapasok sa lungsod na ito ni makapapana kahit isang palasurito. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at ililigtas ko ito alang-alang sa aking sarili at alang-alang sa aking lingkod na si David.
Isaias 37:35. At eksaktong ganoon ang nangyari ayon sa ipinangako ng Diyos. Sa Doma Race 19:35-26, mababasa natin na nang gabing iyon din, lumabas ang anghel ng Senyor at pinatay ang 185,000 sundalo sa kampo ng Assyria. Kinaumagahan, nang bumangon ang mga tao ng Jerusalem, nakita nilang lahat ng mga bangkay ang nandoon. Dahil dito, ang hari ng Assyria na si Senakeribe ay nag-alis ng kampo, umurong at bumalik sa Ninive kung saan siya nanatili. Dagon Race 19:35-36. Isang kamangha-manghang himala ang pangyayaring ito. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at iniligtas ang Jerusalem nang hindi man lang kailangang pumutok ng isang palaso. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang tanda sa kasaysayan ng Huda at muling nagpagtibay sa autoridad ni Isaias bilang propeta ng Senyor. Ang pagkatalo ng isang hukbong napakalaki ay tila imposibleng mangyari sa mata ng tao. Ngunit para sa Diyos, walang bagay na imposible. Sa mga inskripsyong Assyrias na natuklasan ng mga arkeologo, ipinagmamalaki mismo ni Senakeribe na ikinulong niya si Ezekias na parang ibong nasa loob ng kulungan tumutukoy sa pagkubkob sa Jerusalem. Gayunman, kapansin-pansin na hindi niya binanggit ang pagsakop sa Jerusalem, bagay na ganap na umaayon sa salaysay ng Biblia na nagsasabing napilitan siyang umurong nang hindi nasasakop ang lungsod. Kalaunan, ayon sa propesya ni Isaias, si Senakeribe ay pinaslang ng dalawa niyang anak habang siya'y sumasamba sa templo ng kanyang Diyos sa Dun Reis 19:27. Sa Dun Reis 19:37, mababasa natin, isang araw habang siya'y sumasamba sa templo ng kanyang Diyos na si Nisroch, ang kanyang mga anak na sina Adrammelekwe at Sharezer ay pumatay sa kanya sa pamamagitan ng tabak at tumakas sila papunta sa lupain ng Ararat. At ang anak niyang si Esarhadom ang humalili sa kanya bilang hari. Yung pagliligtas sa Jerusalem mula sa hukbo ng Assyria ay isa sa mga pinakamakabuluhang pangyayari sa ministeryo ni Isaias, isang dramatikong patunay ng kanyang mensahe na ang pagtitiwala sa Diyos at hindi sa mga alyansang pantao ang tanging ligtas na daan para sa Huda. Ang pangyayaring ito ay uugong sa mga susunod na salinlahi na palaging maaalala bilang halimbawa ng kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang mga nagtitiwala sa Kanya. Malamang na si Isaias ay sumulat ng mga awit ng papuri at pasasalamat para sa dakilang pagliligtas na ito, at ang ilan sa mga iyon ay maaaring napanatili sa aklat ng mga salmo o naisama sa kanyang sariling mga papuring propetiko. Hindi nagtagal matapos ang kahangahangang tagumpay na ito at marahil sa mismong taong kiyasanti under sa Tisko, si Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Sa Isaias 38:1 mababasa, nang panahong iyon, si Ezekias ay nagkasakit at nasa bingit ng kamatayan. Ang propetang si Isaias na anak ni Amos ay pumunta sa kanya at sinabi, ganito ang sabi ng Senyor, ayusin mo na ang iyong sambahayan sapagkat mamamatay ka, hindi ka gagaling. Ang balitang ito ay tiyak na napakasakit para kay Ezekias, lalo na't malamang na wala pa siyang anak na tagapagmana sa trono. Kung siya'y mamamatay nang walang tagapagmana, maaaring maputol ang linya ni David at malagay sa alanganin ang mga pangakong mesyanikong ibinigay ng Diyos. Kaya't humarap si Ezekias sa pader, umiyak ng buong pait at nanalangin sa Diyos na pinaalalahanan siya ng kanyang katapatan. Alalahanin mo, Senyor, kung paano ako lumakad sa harap mo ng tapat at may pusong matiim at gumawa ako ng mabuti sa iyong paningin. Isaias 38:3. Narinig ng Senyor ang kanyang panalangin at bago pa man makalabas si Isaias sa looban ng palasyo, inutusan na siyang bumalik ng Diyos na may panibagong mensahe. Sa Isaias 38:6, sinabi ng Senyor,
Humayo ka at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Senyor, ang Diyos ng iyong amang si David. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong mga luha. Magdaragdag ako ng 15 taon sa iyong buhay at ililigtas kita at ang lungsod na ito mula sa kamay ng hari ng Assyria. Aking ipagtatanggol ang lungsod na ito. Bilang tanda, natutuparin niya ang pangakong ito. Pinabalik ng Diyos ang anino sa relo ng araw na ginawa ni Akaz ng 10 baitang pabalik, gaya ng inilarawan sa Isaias 38:7-8. Bukod pa rito, nagbigay si Isaias ng mga tagubilin para sa gamutan sa karamdaman ni Ezekias na sinasabi, "Maghanda kayo ng tapal na gawa sa igos." Ginawa nila ito, ipinatong sa ulserang nasa katawan ni Ezekias at siya'y gumaling. Isaias 38:21. Kapansin-pansin sa pangyayaring ito ang pagsasanib ng pananampalataya at paggamit ng mga natural na paraan. Nangako ang Diyos na siya mismo ang magpapagaling, ngunit gumamit din siya ng paraang pangmedisina tulad ng tapal ng igos upang isakatuparan ang kagalingan. Matapos niyang gumaling, sumulat si Ezekias ng isang awit ng pasasalamat na napanatili sa Isaias 38:9-20. Sa awit na ito, inihayag niya ang kanyang malalim na pasasalamat sa Diyos at nagmuni-muni sa karanasang halos mamatay. Kumalat sa paligid ng mga bansa ang balita tungkol sa milagrosong paggaling ni Ezekias. Kaya't ang hari ng Babylonia na si Merodaki-Balada, anak ni Balada, ay nagpadala ng mga mensahero na may dalang mga liham at regalo para kay Ezekias, sapagkat narinig niya ang tungkol sa karamdaman at paggaling nito. Isaias 39:1-2. Malugod na tinanggap ni Ezekias ang mga sugo ng Babylonia at ipinakita sa kanila ang lahat ng kanyang ari-arian sa mga imbakan, pilak, ginto, mga pabango, pinakamainam na langis, sandata at lahat ng kanyang kayamanan. Wala ni isang bagay sa kanyang palasyo o sa buong kaharian na hindi niya ipinakita. Sa unang tingin, tila isa lamang itong simpleng pagbisita na may layuning diplomatiko. Isang palitan ng kabutihang loob sa pagitan ng dalawang hari. Gayunman, may mas malalim na layuning pampolitika sa likod ng kilos na ito. Noong panahong iyon, ang Babylonia ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Assyria, ngunit madalas itong nagtatangkang mag-alsa upang makamit ang kasarinlan. Si Merodaki-Balada, isa sa mga pinuno ng mga pag-aalsang iyon, ay naghahanap ng mga kakampi upang humarap sa Assyria. Ang matagumpay na paglaban ni Ezekias laban sa mga Asiryo ay nagbigay sa kanya ng potensyal bilang isang kaalyado ng mga Babilonyo. Subalit nagkamali si Ezekias nang ipakita niya ang kabuuan ng kayamanan ng Huda sa mga sugo ng Babylonia. Dahil sa pagmamataas, ibinunyag niya ang buong yaman ng kanyang kaharian sa isang bansang sa kalaunan ay magiging kaaway nila. Nang mabalitaan ito ni Isaias, agad siyang pumaroon sa palasyo upang tanungin si Ezekias tungkol sa mga dumalaw, kung saan sila nanggaling at ano ang kanilang nakita. Nang ipagtapat ni Ezekias na ipinakita niya ang lahat ng kaniyang kayamanan, narinig niya ang isang matinding propesya mula kay Isaias na nakatala sa Isaias 39:1-7. Sinabi ng propeta, "Pakinggan mo ang salita ng Panginoon ng mga hukbo. Tiyak na darating ang mga araw na ang lahat ng nasa iyong palasyo, kasama ang lahat ng inipon ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, ay dadalhin sa Babylonia. Wala ni isa ang matitira," sabi ng Panginoon. "At ilan sa iyong sariling mga inapo, mula sa iyong sariling laman at dugo na isisilang mo, ay dadalhin at gagawin silang mga yunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Ito ay isang nakakatakot na propesiya. Sa panahong iyon, ang Babylonia ay isang lungsod-estado pa lamang sa ilalim ng pamamahala ng Assyria at hindi pa isang makapangyarihang imperyo.
Gayunman, nakita na ni Isaias na darating ang araw na ang Babylonia ay magiging makapangyarihan, wawasakin ang Jerusalem at dadalhin ang bayan sa pagkabihag. Mangyayari lamang ito humigit kumulang 100 taon pagkatapos sa panahon ng paghahari ni Nabucodonosor, nang talunin ng Babylonia ang Assyria at maging nangingibabaw na imperyo. Ang tugon ni Ezekias na nakatala sa Isaias 39:8 ay nagpapakita ng pagtanggap, ngunit may bahid ng pagiging makasarili. Mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita, sapagkat inisip niya, sapagkat sa aking mga araw ay magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan. Ang propesiyang ito tungkol sa pagkabihag sa Babylonia ay naging puntong hudyat ng isang malaking pag-ikot sa ministeryo ni Isaias. Pagkatapos ipahayag ang hatol na ito, biglang nagbago ang himig ng aklat ni Isaias. Mula sa mga kabanata 47 hanggang Makanusisim, nagsimulang magdala si Isaias ng mga mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa bayan ng Diyos, tumitingin lampas sa pagkabihag patungo sa isang hinaharap na pagpapanumbalik. Bagaman may ilang eskolar na nagtatakang si Isaias ba talaga ang sumulat ng lahat ng mga kabanatang ito, ang tradisyong Hudyo at Kristiyano ay iniuugnay ang mga ito sa kanya. At nakikita ang mga ito bilang mga propesyang nakatuon sa isang malayong hinaharap lampas sa mismong pagkabihag na kanyang inihayag. Nagsisimula ang mga kabanatang ito sa makapangyarihang mga salita ng Isaias 41:2. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Salitain ninyo ng may kagandahang loob sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa kanya na natapos na ang kanyang pagkakabihag, na napatawad na ang kanyang kasamaan, at mula sa kamay ng Panginoon ay tinanggap niya ang dobling parusa para sa lahat niyang kasalanan. Matapos ipahayag ang darating na pagkabihag, tila nakatingin na si Isaias lampas sa panahong iyon tungo sa oras na matatapos ang pagkabihag at makababalik ang bayan sa kanilang lupain. Sa Isaias 43:5, ipinagpapatuloy niya, isang tinig ang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, patagin ninyo sa ilang ang isang lansangang tuwid para sa ating Diyos. Bawat libis ay tataas at bawat bundok at burol ay bababa. Ang baku-bakong lupa ay magiging patag at ang likulikong dako ay magiging patag na kapatagan. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at lahat ng tao'y makakakita nito, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Inilalarawan ng propesyang ito ang pagdating ng isang tagapagpauna na maghahanda ng daan para sa paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa Bagong Tipan, lahat ng 4 na ebanghelyo ay iniuugnay ang talatang ito kay Juan Bautista na naghanda ng daan para sa pagdating ni Jesus. Sa mga sumunod na kabanata, pinalalalim ni Isaias ang ilang mahahalagang tema. Isa sa mga ito ay ang soberanya ng Diyos at ang kanyang pagiging walang katulad. Sa Isaias 42:26, inilalarawan ng propeta ng kamangha-mangha ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga tanong na retorikal. Sino ang sumukat ng mga tubig sa halo ng kanyang kamay? Sino ang nagsukat ng kalangitan sa pamamagitan ng dangkal? Sino ang nagsukat ng alabok ng lupa sa isang takalan at tumimbang ng mga bundok sa timbangan at ng mga burol sa timbangan? Ipinapaalala sa atin ng propeta na ang Diyos ang manlilikha at tagapagdala ng lahat ng bagay, at ang mga bansa ay parang alabok lamang sa timbangan sa harap niya. Sa makatuwid, hindi dapat matakot ang bayan ng Diyos sa Babylonia o sa anumang bansa, sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pamamahala. Isa pang mahalagang tema sa mga propesiyang ito ay ang pagdating ni Ciro, ang haring Persa na magpapahintulot sa mga bihag na makabalik sa Jerusalem. Sa Isaias 44 sa 28:45-1, binanggit ni Isaias si Ciro sa pangalan mga 150 taon bago ito isilang na sinasabi, "Ako ang nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ang aking pastol,
at isa sa katuparan niya ang lahat ng kaligayahan ko. Magsasabi siya tungkol sa Jerusalem, ito'y muling itatayo, at tungkol sa templo, ang saligan nito'y ilalagay. Ito ay isa sa mga pinakakahangahangang propesiya sa Biblia. Si Ciro, ang hari ng Persya, ay sasakop sa Babylonia noong 539 a.C. Huwat sa sumunod na taon ay maglalabas siya ng isang utos na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo gaya ng nakatala sa Esdras 1:4. Ang katotohanan na binanggit ni Isaiah si Ciro sa pangalan ng napakaraming taon bago siya isilang ay isang makapangyarihang patunay ng banal na inspirasyon ng kanyang mga salita. Gayunman, ang pinakamalalim at pinakahiwagang tema ng mga propesiyang ito ay makikita sa mga awit tungkol sa lingkod ng Panginoon na lumilitaw sa apat na kilalang bahagi: Isaiah 42:9, 49, 1-13, 50 Petros 11, at 52-53-12. Sa mga awit na ito, inilalarawan ni Isaiah ang isang lingkod ng Diyos na gaganap ng isang natatanging misyon ng pagtubos. Ang pinakabantog sa mga ito ay ang huli, Isaiah 52:3-53-12, na naglalarawan sa lingkod na nagdurusa, ang siyang magdadala sa kanyang sarili ng mga sakit ng bayan. Ang lingkod na ito ay hahamakin at itatakwil, ngunit sa huli, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, marami ang gagaling. Papasanin niya ang kasalanan ng bayan at sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, muling maitatatag ang kapayapaan. Ang pagkakakilanlan ng lingkod na ito ay pinagdebatehan ng maraming siglo. May ilan na nakikitang ito ay sumasagisag sa Israel, ang bayang hinirang ng Diyos, samantalang ang iba na may naniniwalang ito'y isang individual na figura, isang darating na tagapagligtas. Nakikita naman ng mga Kristiyano sa paglalarawang ito ang isang makahulang larawan ni Jesus na makalipas ang maraming siglo ay mamamatay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Sa Isaiah 49:6, nagsasalita rin ang propeta tungkol sa isang darating na makatarungang hari mula sa lahi ni David. Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong panulukan at mula sa kanyang mga ugat ay sisibol ang isang sanga. Siya ay pupunuin ng Espiritu ng Diyos at maghahari ng may katarungan, magdadala ng kapayapaan at katuwiran sa lahat. Ang propesiyang ito tungkol sa darating na haring mesiyaniko na magmumula sa sambahayan ni David ay isang pangakong ibinigay sa Israel na balang araw ay magpapadala ang Diyos ng isang perpektong pinuno na magtatatag ng kaharian ng kapayapaan. Sa kabuuan ng kanyang mga propesiya, inihaharap din ni Isaias ang isang napakalawak na pangitain tungkol sa isang bagong paglikha kung saan wala ng kirot at pagdurusa. Nagsasalita siya tungkol sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos, gaya ng nakatala sa Isaiah 65:17-19 at sa Isaiah 66:22-23, kung saan inilalarawan niya ang isang bagong panahon ng kapayapaan at kagalakan na ang bayan ng Diyos ay maninirahan magpakailanman sa kanyang presensya. Ang pangitaing ito ng ganap na pagpapanumbalik ay inuulit sa huling aklat ng Biblia, ang Apocalypse, kung saan binabanggit ang isang bagong langit at bagong lupa na wala ng kamatayan o pagluha o dalamhati. Apocalypse 21:1-4. Tungkol naman sa katapusan ng buhay ni Isaias, kakaunti ang direktang sinasabi ng Biblia, ngunit ayon sa tradisyong Hudyo na nakapaloob sa aklat na Ascensión de Isaías, siya ay pinatay bilang isang martir sa panahon ng paghahari ni Manases, anak ni Ezekias. Si Manases, na isang masamang hari na sumunod kay Ezekias, ay umusig at pumatay ng maraming propeta kabilang si Isaias. May ilang eskolar na naniniwala na ang pagbanggit sa isang propeta na pinutol sa dalawa sa Hebrews 11:37 ay maaaring tumukoy kay Isaias. Dito sa kanal, may video na tungkol sa walang skrupulong haring ito. Ang link ay nasa deskripsyon. Gayunman, napakalaki ng pamana ni Isaias.
Ang kanyang mga isinulat ay napanatili at naging isa sa pinakamahalagang aklat ng Lumang Tipan. Itinuturing siya bilang propeta mesyaniko por excelencia, na ang mga propesya ay malinaw na tumuturo sa pagdating ng Mesiyas. Bukod dito, ang kanyang makapangyarihang panulaan, lalim espiritual at malawak na pananaw sa kasaysayan ay patuloy na nakaimpluwensya sa panitikan at teolohiyang Kristiyano hanggang sa araw na ito.